Yan, magandang araw ulit sa inyo lahat mga katek, and welcome back again to our channel, no? So meron naman tayong bagong tanggap dito. Bali yung ito ay isang Sony na Smart TV. Tingnan natin bali yung ng model nito. So bali yung model pala nito mga katek ay ayan. KDL-42W674A. So ito na. So bali yung reklamo ng may-ari nito is flickering. So check muna natin para makita yung problema, no. Saksak muna natin. Yan. Tapos ayun. Mapansin niyo mga kate, kung nakita niyo, no. Yung logo pa lang ay napi-flicker na. So ayun. Ayun. Ayun mga kate ko, kung mapansin niyo, pindutin nga natin yung saan naka yung home para may makita tayong display. Yun. Ayun mga kate ko, yung problema nito. Flickering. Sabi na may-ari daw, kahit kakanta hindi na pwedeng kantahan kasi nga yung lyrics daw ay loko-loko. Tumatalbog daw yung lyrics, kaya mahirap siyang kumanta kapag ito yung kanyang ginamit, no? So ito yung try nating gawin. At sana naman ay magawa natin ng maayos mga katek. So bago po ang lahat ay shoutout muna tayo, no? Ayan, shoutout muna kay Alan Balauro from Aibal Albay Bicol. Mangyantik PH, my channel, sana supportahan natin. Angelito Villena, shoutout. Gistoni Kabkaban, Chart Timing TV, my channel, no? Sana supportahan natin. Ronnie Rinales from Cavite, shoutout. Jobet Astillero from Bulan Sorsogon, shoutout. Shoutout din kay Nilo Cosme, RCT Clerigo, shoutout. Garcia PTV Vlog na may channel, sanay suportahan natin. Alan Skit, may channel rin, sanay suportahan natin, no? Shoutout din kay Nodsler TV, may channel. At sa kaibigan natin na si Wilmar Tech sa Tingasen. So shoutout sa iyong lahat at sa mga grupo natin doon dito sa ating electronics technician, no? Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta. And shoutout na lang sa inyong lahat, and simulan natin tong video ngayon. So ito na, nabuksan na natin tong ating unit ngayon. Bali mahirap din to buksan mga katek eh. Madali lang tingnan, no? Pero kung pagbukas ay mahirap din kasi nga kahit makuha mo yung lahat ng kanyang screw, ito nakabaliktad na ito mga katek ko. Kahit makuha mo lahat yung kanyang mga screw, meron pa rin siyang mga clip lock dun sa kanyang mga gilid. Ayan. Yan yung mga lock niya sa bandang gilid na dito. Ayan, napansin niyo mga katek ko. Lock. Tapos yung ito bandang nasa ilalim, papasok yan banda dito. Ayan. Tapos ang pagtanggal nito mga katek, kukuha ka muna ng flat screw. Tapos iangat mo ito ng konti. Iangat mo ito. Tapos sabay hatak para makuha yung kanyang cover para mailabas to sa kanyang pagkaka-lock dito. So pagkatanggal naman yan, yung lock naman sa gilid gagamitan natin ng pangligwat para maikalas yung kanyang lock na clip lock dito sa bandang lock niya sa gilid. So hindi po madali yung gawa ng TV, no? So nirekomenda ko talaga na yung mga customer, wag nyo pong sarili ninyo paggawa ng inyong mga unit, baka masira po lalo. Paggawa nyo lang po sa talagang tunay na technician, no? Ito para hindi tayo masisi kung masira yung TV or unit ninyo. Ayan yung unit pala nila. So ito mga katek, para ma-access natin yung may top board nito kasi wala siyang T-con. Ayan, from mainboard diretso siya ng top board. Ayan. So para makita natin yung loob ng top board nito, kakailangan pa natin baklasin ito mga katek, yung kanyang cover na plastic. Ayan, tatanggalin pa natin lahat yan mga katek para makita natin yung top board nito. Tapos nung katapos matanggal natin to, meron pa rin siyang metal frame na cover doon sa may top board. So hindi po madali ito. So post muna tayo, tapos balik tayo bag na kuha natin yung mga lock nito mga katek, no? So ito na, bali natanggal na natin yung may kanyang plastic cover nito mga katek, no? So ito na siya ngayon. Bali di pa rin natin makuha or ma-access yung top board nito. Ayan, mapansin nyo.
Kasi nga meron siyang ito frame, metal frame, tapos kailangan pa natin tanggalin yung mismo ng frame ng panel bago natin makuha yung frame ng para sa ating top board. So ito, grabe yung pahirap ng ginawa ng Sony nito mga kateko. Talagang binalot talaga nila ng napakaraming binalot, metal tapos plastic yung ating top board para nga mahirapan yung technician, no? Ayun, oh. Kasi ito, iwan ko lang kung kakayanin ba ng ganitong nakalagay sa stand na tanggalin yung ating frame, kasi kapag natanggal natin yung frame nito, yung panel na lang yung magiging lalapad dito sa ating stand. Tapos mabigat yung ating unit, baka bumigay yung panel, mabasag. Ano bang magandang gawin nito? Kasi tanggalin pa yung frame, tapos meron pang frame talaga ng mismong top board natin. Grabe, kakaiba talaga tong Sony, sakit sa ulo. So babalikan ko lang ito mamaya mga katek, no? Kapag anong magawa natin ito, mabaklas natin tong frame niya, tapos yung cover ng top board, tapos tingnan natin yung top board ito kung ano pang magawa natin. So popost muna tayo ulit, lagi lang tayo nagpo-post. Power supply ito. So ito na mga katek, no? Balik tayo, natanggal natin, pahirapan talaga itong pagtanggal nito mga katek. Bali yung naisipan ko gawin na dun sa labas or dun sa may unahan ko tatanggalin, kasi kailangan ihiga, doon ko na dinala yung ating unit, no? Kinuha ko yung cover nito, yan. Ito yung kanyang mga cover sa front, tapos dito sa kanyang top board. So natanggal na natin yan mga katek. Mahirap talagang tanggalin. So tingnan nyo to mga katek, oh, mapansin nyo, diretso na siya ng diretso na siya ng panel. So ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng bubble wrap para naman hindi masyadong madiin or ma-pressure yung ating panel para iwas basag, no? Kasi ang sobrang hirap talaga. Hirap pag magkamali tayo nito mga katek. So ito na, nabuksan natin. So dito sa kabila, lagyan ko ng bubble wrap para naman di masyadong ma-pressure yung ating panel, kasi yung panel na mismo yung nakalapat. Kasi maganda sana nakahiga to doon sa may lamisa, doon sa tuba sa unahan or sa doon sa labas. Kaso nga ako lang mag-isa ngayon sa shop kasi si Ninyo Tech umabsent, may masama yung pakiramdam, tapos yung boss naman namin ay may meeting. So ito, ako ito mag-isa. Ako yung taga-receive ng may customer, ako yung taga-repair, ako rin yung taga-release. So ayun. Pero okay lang, basta may sahod. Ayun. So bali ito yung kanyang top board mga katek. Ang hirap pa naman ng klaseng top board na ito. Ito yung top board na, ayan, EUO na top board. Pahirapan talaga itong mga ganitong unit. Iwan ko ba kung madadali pa ba natin to. Tingnan nyo mga katek, kung ayan, tingnan nyo yung kanyang top board, oh. Sobrang liit ng mga linya. Wala pa naman tayong magnifier. Yung ang tawag doon, yung ginagamit ng mga ibang tech vlogger, no, na napakagandang microscope pala. Ayun. So wala pa tayo nun. So ito, gamitan natin tong mata natin. So ito yung kanyang top board, no, panel. Tapos LVDS. So ito, gawin natin ito mga katek. I-hang muna natin yung kabila, kasi ito yung klaseng top board na hindi pwede i-hang yung kabilaan. Yung kabilang side lang talaga na pwede natin i-hang. So ito banda, hang natin to. Pero bago yan, balik muna natin yung board para mapaandar natin. So saglit lang mga katek, at kukunin muna, ikakabit muna natin yung ating board para mapaandar natin yung unit, no? Saglit lang. So yun, ito na mga katek, no? Balik tayo ulit. So ito na, nakabit ko na yung board nya, tapos yung power supply, para diretso na tayo sa ating video. So ayan, nahang na rin natin yung kabilang side. Kanan na lang kasi nakabaliktad to, kanan na lang yan, no? So bali sa kanang side nahang natin, tapos nanatili yung dito banda sa bandang kaliwa. So ito, check natin to mga katek, kung may display ba or mapapatino ba natin yung display ng ating panel. So saksak natin. Yan, saksak tayo. Punta tayo sa my mirror. Yan, tingnan lang natin. Bagong linis yung mirror ko kasi kanina ang daming mga hindi maklaro makita yung ating yung display, kasi maraming mga likabok. So ayan, may mapansin na tayo mga katek. Kung mapansin nyo mga katek, no, ako lang nakikita ata. May nakita tayo, asa na yun?
Ayun, yung HDMI na display, hindi yung Coca-Cola ha. Kasi nasa salamin yung Coca-Cola mga katek. Yung display na HDMI. Kita ba? Ayun, ayun mga katek, oh, HDMI display. So pindutin mo natin yung ating home nito para may makita naman tayo. Ayun. So ayun, ayun. May kalahati tayong display na nakita mga katek, oh, ayun. Ayun. Kasi nga kalahati, kasi nga nahang natin yung bandang kanan natin, kaya bandang kaliwa lang yung naka-display. Pero napa-display natin yung panel nung mahang natin yung kanan. So ibig sabihin lang mga katek na yung problema, ang yung problema nasa bandang kanan. Kasi naka-display siya ng maayos yung bandang kaliwa. So try natin dito mga katek na mag-block ng mga clock signal. Ayun. So abuti naman siguro, sana makuha natin ito mga katek, no? Kasi nga dahil nandito yung bandang side, ito lang yung pwede natin ma-isolate, no? Kasi dito kailangan natin mag-cutting dito kung dito dito yung banda yung problema. Pero dito pwede naman natin yan i-isolate yung nanggaling dito na mga clock signal dito sa top board nito sa kaliwa. Pwede natin i-isolate yan para ma-block natin yung clock na papuntang kanan natin. So post tayo ulit, no? Lagi lang tayo nagpo-post, pero pasensya na para hindi tayo mahabaan sa ating video. Wala tayong tagahawak. So ito na, hahanapin ko muna yung clock signal nito mga katek, tapos ibablock natin, tapos balik tayo mamaya kung matapos na natin yung ating ginawa. So ito, tingnan nyo mga katek, no? Napatino na yung display natin. Ayan, so saglit lang at ipopost ko na naman to. Balik na naman tayo. So ito, mali tayo nagbabalik, no? On muna natin yung flash. So ito mga katek, no? Bali nakukuha na natin yung saan banda yung mga clock signal nito, pati yung swapping voltage. Kung sa mga nagtatanong dyan kung saan ko ba nahanap or paano po matrace yung mga clock signal, sir, sa top board. So ito lang siya mga katek, no? Sa ganitong panel or klase ng top board na EUO, papansin niyo yan, makikita niyo yan doon sa kanyang level shifter mga katek. Yung kanyang level shifter, doon ang gagaling yung kanyang clock signal at saka yung swapping voltage. Pero hindi po lahat pareho, no, ng design, kasi iba't iba yung placement ng clock signal, depende sa design ng panel. So ito, tulad nung ginawa natin doon sa may 50 inches na sharp, maghalos katulad nito kasi EUO panel din yon. So madali lang matrace natin yung saan nanggaling yung kanya mga clock signal at swapping voltage. Pero doon sa ibang panel iba naman. So dapat manood kayo lagi ng mga video tutorials ng ating mga kaibigan tech vlogger para naman makilatis nyo lahat, no? Sa ba't ibang klaseng panel. So ito, buti na lang ay may experience tayo dun sa ating 50 inches na smart. So madali nating nakuha yung kanyang clock signal. So ito siya mga katek, yung mga fusible na mga resistor na yan, ito yung mga maliliit na yan, ito yung kanyang mga clock signal. So balik paano ko nalaman kung saan yan kukonekta dito sa kating kabila. So ito, kailangan nyo lang mag test ng resistant reading or mag buzzer kayo para naman makuha nyo yung connection nya kung saan pa to papunta dito sa may kabila. Ayan, so ito na-trace ko na, ito na yan, ready ko na yung ating tape na ilalagay, no? Ayan, so bali dito yan papunta sa banda dito, tapos dito naman banda, so magkukonekta lang yan dito sa kabila. So ito na, bali yung swapping voltage nito mga katek ay nasa itong pangalawa hanggang tatlong resistor mula dito sa gilid yan. Ayan, ito yung dito sa banda, ito yung kanyang BGL voltage na negative 9, tapos yung resistor number 2 ay yung kanyang swapping voltage na LC1, tapos yung pangatlo ay yung LC2 na swapping voltage. Ayun, so tapos konekta yan dito banda sa pin, yung swapping voltage na natin LC1 LC2 ay kukonekta yan sa pin number 3 hanggang pin number 4, kasi yung pin number 1 ito ground, tapos yung pin number 2 ay BCOM. So ito na, bali yung nagsisimula yung kanyang clock signal na HC1 ay dito banda hanggang HC8, ayan, ay mula dito sa kanyang pin number, sana yung pin number 5 hanggang pin number, sana bibilangin lang natin mga katek, no? Kasi mula tayo nag-block sa pin number 5, so nasa hanggang pin tayo, hindi nakita, sorry. So bali 8 pins yung na-block ko yan mga katek, no? Nagsimula ako sa pin number 5, ayan, sundan nyo, no? Pin number 5 hanggang, saan ba yun?
nakalimutan ko na mag mathematics. Pin number 5 hanggang pin number 13. Kasi 8 pins yung na-block natin. Ayan, ayan siya. Ayun, kita ba? Hindi papel yung ginamit ko nito mga katek, no, kasi mahirap i-sight yung placement. Kailangan talaga yung tape para didikit siya para madali natin yung akmang pins na ibablock natin. So ayan. So ito na mga katek, no, hindi na ako nag voltage reading, pero na trace ko yung swapping voltage nito kasi nag voltage checking ito. Nagbo-voltage checking ako. Yung swapping voltage niya negative, nagdi-negative, tapos nagpa-positive, nag-VBGH, tapos nag-VBGL. Yun. So yung the rest, kasi mga ganito mga flickering na problema, halos lahat ng yung mga supply good naman. So doon na talaga tayo matatalo doon sa kanya mga clocks at sa mga gate signal, no. So yan. To bali i-clip muna natin to mga katek, no. Tapos ayan, i-clip muna natin yan, tapos lagay natin, testing tayo. So ayan, pakita lang natin. Hirap, tayo lang mag-isa nito. Hindi pa naman ako sanay mag-isa. Ayun, naka-akma na. So lock natin. Ayun, naka-lock na siya. So ito na, saksak na natin. May tao ba? Wala pala. Ako lang pala talaga mag-isa mga katek. So ito na, saksak na natin. Saksak natin. Tapos dito tayo sa my mirror. Ayun, logo ng Sony. Kita natin. Yun, may HDMI doon sa gilid. So pindutin muna natin yung kanyang home para may makita tayong display. Home. Ayun. Yun, nakita nyo ba yung nakikita ko mga katek? Ayun. Ayun mga katek, oh. Clear na clear at pinong-pino po yung ating panel ngayon mga katek. Mapapansin nyo mga katek, oh. Yan, dito sa kabila. Ayan. Hindi na siya nagpe-flicker, tapos pinong-pino na yung ating display ng ating panel. Ayan. So yun. So buti naman at nadali pa natin mga katek, no. Tiyagaan lang talaga. Ang hirap talaga buksan pag ganito mga klaseng unit ng Sony. Buwis buhay, pahirapan talaga. Kakaiba talaga yung Sony. Nayupak na yun. So ito na. So yun mga katek, no. Bale, close ko muna to, pero saglit lang ay magte-test, i-check, i-run muna natin yung ating unit, baka babalik yung flickering nya. So sana naman hindi, kasi may tatrabahuin pa akong ibang unit. Ayan, so good na siya mga katek, no. So ito, i-close ko muna to mga katek, tapos lagay tayo ng source ng ating DVD or AV input para may makita tayong display na dito sa ating screen ng panel. Pero i-close ko muna to kasi ang hirap i-close na mga katek. Tanggalin ko muna yung mga connection nya, tapos ibabalik ko yung frame, tapos yung cover ng ating top board, tapos ayun, close na natin. So babalik muna ako mamaya kapag naisara natin, kapag na mayroon na tayong source na DVD, kasi hanapin pa yung nandito na yung DVD natin. Ayun, so ang dumi ng kuko ko, kakahiya. So ayan mga katek, oh. Okay na, wala na flickering. So close ko muna to, tapos balik tayo mamaya. Antayin lang ako mga katek yung aking pagbabalik. Ayan, ito na, balik na tayo na naman. Balik na tayo ulit mga katek. So ito, nabalik ko na yung kanyang frame, tapos yung kanyang plastic, pati yung top cover ng top board, tapos ito yung plastic cover nya. Na-screw ko na yan, balik na yan lahat. Ito yung kanyang indicator, tapos nakaganyan yung kanyang board, kasi titest pa natin mga katek. I-run ko pa tong unit na ito para masiguro natin na hindi talaga babalik, no. Pero sa ngayon mga katek, papakita ko muna yung display. So ito na, naka-ready na rin yung ating player, naka-play na yan. Nakaset na rin ng EB yung ating TV. Sinit ko na ulit. So ito, saksak natin. Para diretso na tayo sa ating video mga katek, para hindi na tayo matagalan. Yun. Ayun mga katek. Good na yung ating unit. So i-run ko pa to ng mga ilang oras para talagang masiguro. So ito mga katek, no, kahit na tip method lang to, sa ibang mga malupit na mga technician madali lang,
Pero sa mga newbie, alam kong mahirapan din sila nito, no, kasi alam lang mahirap tong baklasin, tapos sobrang delikado pa. So binigyan natin sila ng guide para naman kung sakaling makatagbo sila ng ganitong problema, may idea sila or may guide sila kung paano to buksan at paano to i-trace or paano to i-repair mga katekno, yung mga ganong mga problema na flickering. So ayan, sana hindi tayo makakuha ng basyo nito kasi tip method to. Baka nabibingin na yung ating mga kaibigan dyan na viewers, no? Kasi tip method na naman to ulit. Pero alam nyo mga katek, hindi naman talaga madali yung tip method Madali lang yung tip method kapag kabisado mo na, pero pag hindi mo pa alam, ang hirap. Ayan. So yun, good na yung panel. So hindi na natin patatagalin to mga katek, no? Siguro hindi naman siguro babalik tong ating unit sa dati niyang problema na flickering, kasi na-block naman natin yung kanya mga clock signal. Ayan. Yun. So ulit, ako po ay napapasalamat sa lahat ng mga kaibigan nating mga tech vlogger at mga kaibigan nating mga solid na sumusuporta sa ating channel at patuloy na nagtitiwala, no? Thank you so much. May God be with us always. This is your service, Ryan Crosset Tech. Peace out.